na po kayo makinig ng salita ng Panginoon? Nagpunta po kayo ditong excited? Patingin nga po ng ngiti ng mga excited. Excited lang siguro kayo sa yung paghahanda Dapat mas excited pag sa salita ng Panginoon. Amen ho ba? Sige po, let's pray bago po tayo magsimula. Maraming salamat po, Panginoon, sa presensya mo, Lord God, na kanina pa namin kasama. Lord, bukasan mo yung puso't isipan namin, Panginoon. Ngayon, sa mga salita mo, dinadalangin namin, Lord God, na hindi aksidenteng nandito kaming lahat, Panginoon. Alam namin, ng bawat puso, Panginoon, na nagpunta dito, na sa presensya mo ay pagpapalain mo, pupunuin at bubusugin mo, Panginoon, ng pagpapala, ng kagalingan, ng pag-asa na sa iyo lang nanggagaling, Panginoon. And I pray na yung word marireceive namin, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Hindi lang po namin basta marinig ang mga salitang ito, Panginoon, but magamit namin, ma-apply namin sa buhay namin, Panginoon, para pumasok kami sa susunod na taon, Panginoon, ng punong-puno ng pag-asa ang aming buhay. Kasi alam namin, Panginoon, na nandyan ka, nandyan ang presensya mo, Panginoon. Salamat po sa iyo, inaalay po namin ang gawain ito para sa iyo. We thank you, Lord. You want to seal this prayer with your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po sa ating mga kasama. I-welcome niyo po ang inyong mga katabi. Sa mga first time po natin kasama ngayon, welcome po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Liza. Basahin po natin yung ating Bible sa Isaiah chapter 9. Verse 2, tapos tatalon po tayo ng verse 6. Verse 2, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, the light has dawned. Verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan. So ito po ay alam na alam nating verse. Ano po, lagi po itong ginagamit kapag araw ng Pasko. So ngayon po ay medyo i-extend natin ng kaunti sa pagsisimula ng bagong taon. May mga New Year's resolution na ho ba kayo? Sino po next year gustong pumayat? Wala. Ayan, may ilang piraso. Sino po gustong tumaba? Sa isang taon. Meron din. Sino gusto mag-ipon? Next year, gusto na mag-ipon. Ayan, marami rin. Sino yung gustong bawasan ng pagmumura? Hindi, wag niyo nataas ang kamay niyo. Siyempre, malalaman kung nagmumura. Hindi, biro lang ho. Lahat ho tayo, gusto nating mag-approach ng bagong taon. Hindi po ba na napaka-powerful po kasi ng New Year. Tama ho ba? Bukod ho sa celebration, kayo po ba yung nag-prepare na kung anong mga iluluto ninyo? Sabi ng iba, walang iluluto, Pastor. Napaka-powerful ng New Year kasi para siyang may dalang pag-asa. Tama ho, yung bagong taon na yun. So ngayon po, yun po yung pag-uusapan natin. Sabi po sa verse na binasa natin, ang description ho ni Prophet Isaiah dito sa bayang Israel ng mga panahon na to, sabi doon sa first part, ang sabi doon, the people walking in darkness. Pakisabi nyo nga po, darkness. So ang picture daw ho, nung panahon na yon, ang mga tao ay lumalakad sa kadiliman. No? Na-imagine nyo ho ba ang buhay na madilim? Ganun po yung kanilang buhay. Parang ang lungkot, madilim, walang nakikita. Marami-rami po kasing interpretation ng ibig sabihin ng madilim. Ama ho ba? Madilim ang puso, siguro madilim yung nakikita nila. So sa konteksto po nito, yung mga tao po kasi noon na pinarapisay ni Prophet Isaiah, nag-aantay po talaga sila ng Messiah. Kasi po, nung panahon na yon, sila po ay under sa slavery. Nung panahon na yon, sila po ay talagang hindi na nila alam kung paano pa sila sa susunod na bukas. No? Tapos nung pinarapisay po ito na yung mga tao na lumalakad, ibig sabihin yun po yung current state nila. Na sila po ay namumuhay sa kadiliman. Tama po. Tapos nung nag-prophesy po si Prophet Isaiah, ang sabi niya dito, yung mga taong yon, they will see and they have seen great light. Sa lahat ng mga taong nabubuhay in deep darkness, matindi ang pagkakadescribe, no? Hindi lang basta darkness. Deep darkness pa. Ang sabi dito, a light has dawned. Bakit daw? So in-explain sa verse 6, kasi for us a child is born. Sabi doon, kaya yung mga tao, nung pinanganak si Jesus, tapos dinescribe pa dito kung ano siya, sabi dito, yung government noon ay magiging nasa balikat niya, tapos dinescribe kung sino siya.
Siya daw ay Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ibig sabihin po, doon pinrapisay po ito sa mga tao, ito pong promise na to ay nagbigay sa mga tao ng pag-asa. Tama ho. At ang objective po natin ngayon, bago pumasok ang susunod na taon, na i-approach ho natin yung bagong taon na punong-puno tayo ng pag-asa. Tama ho? So, ang pag-uusapan ho natin ngayon, ano ba ang itsura ng mga tao na walang pag-asa at paano ba natin ma-overcome yung ganong weight sa buhay natin na dapat sa susunod na taon, bagong pag-asa. Tama ho? Bagong buhay, may nilulook forward tayong mga bagay sa susunod na taon. Tama ho ba? Sino po makakapag-agree na ang inyong taon ngayon ay maraming kayong mga challenges na kinaharap? Yan, marami, no? Iba-iba ho, no? Iba-iba ho tayo ng pinagdadaanan, iba-ibang challenges. Merong nagkasakit, ama po, meron ho na nawala ng mahal sa buhay, yun po yung sakit na hindi maipapaliwanag ng kahit sino. Tama ho. Marami pa. May iba na nawalan siguro ng trabaho. Pero at the end of the day, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tama po ba? Sa kabutihan na na-overcome natin ang lahat ng iyon, yung iba, ino-overcome pa lang. Pero ang tanong ko po, pagpasok po natin sa susunod na taon, ano po yung ating inaasahan? So sana po, lahat tayo ay pumasok sa susunod na taon na may pag-asa at may inaasahan. Tama po, tingnan niyo po yung katabi ninyo. Pag tinignan niyo ho siya, ang anong aura niya, anong itsura niya, siya po ba sa tingin niyo ay may matinding inaasahan sa susunod na taon? Yan pa ho ba ay may inaasahan? O yung parang, yung mukha niya, ganun lang din naman, okay, tatanda lang naman sa susunod na taon. Parang wala nang inaasahan. Kasi makikita mo ho sa isang tao kung siya ay punong-puno ng pag-asa. Tama ho? Makikita mo rin sa tao kung wala nang ganon. Tama po? At ang objective po natin ngayon, ipag-pray natin sa Panginoon na pagkatapos ng service na to, yung magiging resolution natin ay punong-puno ng pag-asa. No? Pag-pray nyo bilang isang pamilya sa pagpasok ng bagong taon ay talagang masaya. Kasi punong-puno ng pag-asa yung ating bagong taong i-experience. Tama ho ba? Ito po yung picture. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao na walang pag-asa? Sabi po dito, kapag ang isang tao ho ay nawalan ng pag-asa, nawawalan din ho sila ng abilidad na mangarap para sa future. Tama ho? Kung baga, ang tao na walang pag-asa, yung parang pagsapit ng susunod na taon, parang normal lang sa kanya. Kasi wala na siyang inaasahan eh. Parang hindi na siya nag-hope sa mas magandang future. Sa dami ng pinagdaanan natin bilang bansa. Tama ho ba? Kayo po ba'y umaasa pa? Nagiginhawa tayo. Na magkakaayuda pa ho kayo. Sino, nasa taon wala ako nakuha ayuda kay mga senior. Ngayon kaya, di ba? Pag-asa sa gobyerno natin, pag-asa sa mga ganyan. Most importantly, pag-asa sa Panginoon. Tama po ba? Ano pa? Ang isang tao daw na nawalan na ng pag-asa ay yung kanilang saya ay napapalitan ng despair. No? So dapat, kasi ang tao daw na may pag-asa ay punong-puno ng kaligayahan. Pero pag wala na daw siyang pag-asa, napapalitan ng despair. Ano pa? Yung kanyang pananampalataya ay napapalitan ng takot. Tama ho, puro takot na lang yung kanyang demeanor. Kasi nawala na siya ng pananampalataya eh. At ang kanyang prayer ay napapalitan na ng anxiety, parang puro pag-aalala na. So yung puno-puno ng pag-asa ay puno-puno ng confidence. Pero kung walang pag-asa, nawawalan ng confidence o nagiging insecure na sa mga susunod. Tama po ba? Napapalitan ang pangarap ng mga nightmares. Nakakalungkot yung ganong buhay, no? Yung minsan nga hindi mo alam na ganun ka pala eh. Yung parang akala mo, okay naman, pastor ako naman ay steady lang. Yung steady lang. No? Hindi rin po ganun. Yung mga taong yon ay parang i-describe ko sa inyo mamaya. Ang tawag doon ay learned helplessness. Ito po ay psychological term. Pag binasa nyo po, tinignan nyo sa Google, pag sinabing ang term ay learned helplessness, ito po ay isang kondisyon ng isang tao na dumaan sa traumatic experience. Pagkatapos po ay yung kanyang naging response dun sa traumatic experience ay ito yung tawag, learned helplessness. Parang ito po yung parang wala na, steady na lang siya. So meron po kasing pag-aaral, may dalawang kwento po akong i-share sa inyo. Actually, experiment siya na ginawa ng isang psychologist. So siya pa isang doktor, psychologist po siya. Tapos inaral niya po yung kondisyon ng
learned helplessness. Ito po ay ginagawang practice pa rin ngayon, pero sa mga hayop na. Sa India ho, ay ginagawa pa rin ito para i-train nila yung mga elepante. Nakwento ko na ho ito sa inyo So ulitin ko po sa mga first timer nating kasama. So itong condition hong ito ay noon ay in-experiment. No po? Tapos ngayon, ginagamit pa rin siya pero sa animals. So ang ginagawa ho ng mga taga-India sa mga elepante para iti-train nila, bata pa lang yung elepante, itinatali na nila sa paa. So para pag magagala po yung elepante, tapos nararamdaman niya yung tali sa kanyang paa, una-una, syempre, bata pa yan magpipiglas yan. Parang wala-wala ganon. Pero hindi siya makakaalis kasi nga nakabaon ho yung tali sa lupa. No, tapos habang nagpipiglas ho siya, wala, nandun lang siya, hindi makakano. So habang lumalaki ho siya, habang nag-age ho yung elepante, alam nyo naman yung elepante pagkalaki-laki. So habang lumalaki siya, ang nangyayari, habang nagpupiglas ho siya, dahil alam naman niya na hindi siya makakaalis, sayang lang yung effort niya sa pagpipiglas. So habang lumalaki ho siya, pag naramdaman pa lang, naglalakad lang siya, pag naramdaman niya na yung tali sa paa niya, hindi na ho siya gagalaw. So ganun ho nila tinetrain yung elepante. Na kaya siya po ay hindi magaslaw. Nakita niyo yung mga elepante, pag ganyan-ganyan lang yan. Tapos pag nakita may tali, ay may tali, dito lang ako. So ganun ho nila tinetrain yung mga elephant. So ganun daw po pala ang state ng isang tao na merong kondisyon na tinatawag na learned helplessness. Kung baga, yung parang steady lang. Yung parang ganun. Hindi naman ho, yung steady na ibang steady ay okay. Pero ito ay isang kondisyon ng isang tao na nakaranas ng mga challenges sa buhay, yung iba nga po hanggang level ng trauma. Tapos, ito po yung kanilang nagiging response. Yung hindi na lang, wala na lang silang gagawin. Kasi parang hindi na sila umaasa na may magandang future pa, hindi na sila nagiging confident. Kasi nga po, sabi ko sa inyo kanina, ang karakteristik ng hope ay joy, confidence, a hope for the future, tama po ba? Dreams, prayer, faith, yan po ang karakteristik ng pag-asa Ang kabaliktaran ho, kapag ang tao wala na nun, yun nga po ang nangyayari sa kanya, hindi na siya sumusubok pa. Hindi na po nakakakita ng pag-asa, ng liwanag sa kanyang buhay kasi gano'n na. Tama ho, nakakalungkot yung ganong estado. No? Pero itong parehong scientist or doktor na ito ay nag-experiment. Sabi niya, kung merong kondisyon na tinatawag na learned helplessness, dahil sa paulit-ulit niyang pinagdadaanan, parang yung elepante, pwede rin siguro matutunan ang opposite, Pwede rin po sigurong matuto ng positivity or optimism. So, nag-experiment ho uli sila. Hilig nila mag-experiment, This time, hindi na ho elepante. Ano na kaya ang pinag-experimentohan ngayon? Ano ho ba usually pinapag-experimentohan? Anong hayop ang usually in-experiment? Unggoy. Ba mahirap eksperimentohan yung unggoy? Malikot yun Anong lagi na-experiment? Sa nakikita niyo sa pelikula? Rabbit, minsan, So, ito ho sila ay daga. Daga. In-experimentohan ho lang yung daga. So, yung susunod opposite na state naman ho ang kanilang experiment. Ang ginawa ho nila, nilagay nila sa tubig yung daga. Tapos, habang lumalangoy ho yung daga, mga 10 minutes ho, patay na sila agad kasi nalunod na. So, ang ginawa ho nila ganito, nilagay nila sa tubig yung daga, tapos 9.5 minutes pa lang bago mag-10. Kasi yung mga unang batch namatay nung 10 minutes. Ang ginawa ho nila, 9.5 minutes pa lang, inahon ho nila yung daga. Tapos pinatuyo nila, binaby, kinomport, pinakain ng masarap. So, ganon. Ganon po yung ginawa. Yung bago, yung parang magpapanik na sila nung mamamatay na sila, kinukuha sila nung scientist na yon. Tapos inaalagaan sila, pinapakain. And guess what? Ano po mangyari sa kanila? Yung susunod po, nalagay doon sa tubig, tumagal sila ng 30 minutes. 30 minutes! Kanina 10 lang. Tapos ngayon, papabiglas na 30 minutes. Tapos kung nakikita na po ng mga scientists na nagpapanik na yung daga, aahon na nila yon. So, about ng 30 minutes yung unang experiment. So, kinuha na naman nila 30 minutes. Tapos, tinuyo, kinomport yung daga.
Tapos pinakain ng masarap, inalagaan, tapos in-experiment na naman. Alam niyo ho, yung ending ng experiment na yun, kung gaano ho katagal nag-last yung mga dagang yun. Tanungin niyo ako kung ilan. Ilang oras? Ilan? Tanungin niyo ako. 37 hours! Lampas isang araw! Grabe! Talagang siguro yung mga daga iniisip nila, kayanin natin kasi may magliligtas naman sa atin. Huwag tayo magpapakalunod kasi alam ko na may aahon sa atin kasi naranasan na natin yan. Huwag tayo susuko. Siguro pag nagpapanik na sila, huwag tayo susuko kasi meron naman mag-aahon sa atin. Grabe. Lumampas sila ng halos isang araw. Talagang kumapit. Sabihin mo sa katabi mo, buti pa yung daga. Mabuti pa yung daga. Pambihira, yung di sumusuko kasi alam nila may magliligtas sa kanila. Amen ba? Ano pong natutunan nitong experiment? Sabi ng psychologist na, tama nga, sa experiment, kung meron daw tinatawag na learned helplessness, pwede mo rin palang matutunan yung optimism and hope. Tama po? Yung parang condition ng buhay mo na akala mo wala ng pag-asa. Yung akala mo wala na, dead end lang. Kasi tumingin ka pa lang sa mga balita ngayon, mapapaiyak ka na eh. Tama ho ba? Yung mga hanggang balita ngayon, di ba, na mga nangyayari sa society natin, pag tinignan mo pa lang yun, grabe. Yun pa lang eh, pag tingin mo sa pamilya mo, pag tumingin ka sa estado mo, pag tumingin ka sa payslip mo, pag tumingin ka sa ipon mo, yung iba nga, wala talaga. Pag tinignan yung bank account, nako, sa halip na dumami, yung New Year's resolution ko, mag-iipon na, lalong umunti. Kasi nagkasakit, kasi ganyan. Tama ho ba? So, ang sabi ho nito, kung matututunan, kung meron daw learned helplessness, lalo mo kayang matutunan yung optimism at pag-asa. Dahil sa experiment na yun daga. Lalo pa siguro kung tao. Hindi ho ba? Kayang-kaya mong matuto na maging positive at magkaroon ng pag-asa. Ang tanong, ano po bang relevance nito sa atin? Anong relevance ng binasa nating verse kanina? Ano bang ibig sabihin ng si Jesus ang naghatid sa atin ng pag-asa? What does that mean to you? Anong ibig sabihin nung namumuhay dati ang mga tao sa kadiliman pero may isang pinanganak na Son of God, siya yung magiging counselor natin, siya yung magiging Prince of Peace, siya yung magiging tatay natin. Ano po bang ibig sabihin ng pagkapanganak ni Lord na nagbigay ng pag-asa? What does that mean to us? Tama po. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano po ang power of a little bit of hope? Okay? 3 points lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Number 1 is we need a little bit of hope. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kailangan natin ng pag-asa. Kailangan mo yan. Tama po. Hebrews 11:1. Ang sabi po dito, ay yung pananampalataya daw po is a substance of things that we hope for. Tama po? Sabi po doon, in Tagalog, ang pananampalataya daw po, ano po ba yung substance? Parang ito yung is condition ng isang tao, yung pananampalataya niya, ang condition ng isang tao na may great anticipation. Tama po, na hindi pa man dumarating yung inaasahan mo, tama po ba? Ikaw ay positive na. Excited ka na mangyayari siya kahit wala pa. Yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. At sinabi po sa parehong chapter, Hebrews chapter 11 in verse 6 naman, yung without faith, hindi po natin mapiplease ang Panginoon. Tama po ba? So, the way that we can please God is having faith. Ngayon, paano po tayo magkakaroon ng malakas ng pananampalataya kung sa ultimong maliit na pag-asa ay wala ho tayo? Tama ho? Ibig sabihin, yung mga inaasahan ho natin, yung mga ine-expect ho natin na mangyayari is a prerequisite para sa pananampalataya at para ma-please natin ang Panginoon. Amen ho ba? Kasi ho, sabi sa Bible, hindi ho natin mapiplease ang Panginoon kung hindi tayo nananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo, wala kasuba pa nananampalataya niyan. Kung ultimo dun sa pag-asa, nag-i-struggle tayo, na hindi tayo umaasa. Tama po? Ang kitang-kita po sa isang tao, kaya alam niyo sa sarili niyo kung ganon. Sinabi ko po sa inyo yung manifestation kanina ng taong may pag-asa. Punong-puno ng joy.
punong-puno siya ng confidence. Tama po? Tingnan niyo po yung katabi niyo, mukhang confident pa ho ba yan? Confident na may mangyayari pa, grabe yung ano niya, yung kahit pasuko na siya, ilalaban niya kasi may expectant heart siya eh. Tama ho ba? Kaya magpapatuloy siya kahit ano mangyari sa buhay niya kasi nag-e-expect siya. Tama po? Meron siyang confidence, meron siyang kapayapaan sa puso niya, meron siyang joy. Tama ho? So kailangan ho natin hindi po natin kailangan agad ng malakihang pananampalataya. Actually, sabi nga sa Bible, kahit magkaroon ka ng faith like a mustard seed, kaya mo na ng pauso din ng bundok, hindi ho ba? Lalo na siguro yung palalaking pananampalataya. Kailangan po natin, it takes time para po ma-cultivate yan sa ating buhay. Simulan ho natin sa pagkakaroon ng pag-asa. Simulan ho natin sa pag-cultivate na hindi agad tayo susuko kasi meron tayong inaasahan. Tama po. Pagka nga po may inaasahan kayong pera, excited kayo eh. Tama ho ba? Ganon din, the same feeling. Tama ho, kapag ine-expect tayo, ano pong ine-expect natin? Tama po, na si Jesus ay darating, balang araw, hindi ho ba? Mga para sa ating blessed hope, na balang araw, lahat ng mga promises na binabasa mo sa Bible will come to pass. Tama po, ano inaasahan nyo? What are the things you are hoping for? Umaasa ka, napapagaling ka ng Panginoon, aahong kayo sa lahat ng mga challenges na kinakaharap ninyo, ano po bang inaasahan nyo? Tanong mo yung katabi mo, ano bang inaasahan mo? Inaasahan mong mapopromote ka, inaasahan mong magandang estado ng buhay, inaasahan mong magkakaayos-ayos kayong pamilya, inaasahan mo na babait ang anak mo. Naku, magbabait ha, hindi yung, hayaan mo na yan. Nawala na ng pag-asa, pinalayas na ng tuluyan. O kaya, nawala ka na ng pag-asa para sa pamilya mo kasi 10 taon mo nang pinapanalangin, hanggang ngayon, nagsusuntukan pa rin. Nawala ako nag-asa sa pamilya ko, pastora. Tinigilan ko ng pag-i-invite dyan. Kasi ganun din naman. Tama ho ba? Walang ka na ng pag-asa sa asawa mo. Naku, wag ganon. Sabi mo sa katay mo, wag ganon. Titigil sa paninigarilyo yan. Amen ho ba? Ang dami ho nating mga bagay na inaasahan, pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na i-minister sa atin ng Panginoon, we need a little bit of hope. No? Kahit hindi po yung bongga agad na a leap of faith, magsimula ho tayo sa pag-asa na hindi mo titigilang ipanalangin ng mga mahal mo sa buhay, na hindi mo titigilang inbitihan sila sa church, na hindi mo titigilan na pagsunod mo sa Panginoon kasi alam mo na balang araw darating siya. Amen ho? Hindi mo titigilan ng pananalangin, hindi mo titigilan ng pag-worship, hindi mo titigilan ng paglilingkod sa Panginoon kasi meron tayong inaasahan. Amen ho ba? Hindi mo titigilan ng mga magagandang bagay na ginagawa mo, biblical ho yan. Do not get tired of doing good because in time, mo nga sa katabi mo, in time. Sana po ay i-approach po natin yung bagong taon na hindi malungkot pero full of expectation, full of optimism, full of hope. At doon po magsisimula ang faith na mountain-like, ganong kalaki ng pananampalataya. Amen ho ba? Okay. Second point ho. Pangalawang point na gusto kong i-share sa inyo na natutunan nating lesson. He saved you before, He will save you again. Ayan. Sabi mo nga sa katayo mo, kailan ka ba finail ng Panginoon? Alam niyo po, ito po yung lagi kong ginagawang encouragement sa aking buhay. No? Ang ganda nga ng song natin eh. Sabi doon, all my life you have been faithful. Tama ho ba? Pag po kinakanta niyo yung song na yun, talaga hong mare-remind kayo, kailan nga ba tayo pinabayaan ng Diyos? Tama po. Every time nag-i-struggle po kayo sa mga challenges niyo sa buhay, lagi niyo pong sabihin sa sarili niyo, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Tama po. Parang kumakarelate lang ho tayo sana sa experiment na yon. Mabuti pa sana yung mga daga, no? Hindi sila sumuko kasi alam nila na may magliligtas sa kanila. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, nangyari sa'yo. Kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Amen po ba?
Sabi po dito, kung tayo po ay iniligtas ng Panginoon, kung nakaranas ka ng mga miracle dati sa buhay mo, nakaranas ka ng kagalingan, o bakit po tayo titigil naman ng palataya sa Panginoon? Tama po ba? Kasi niligtas niya po tayo eh. Yun pong nagkaroon ka ng revelation na si Kristo ay pinanganak na namatay sa cross para sa kasalanan ng mga tao, na nag-resurrect after 3 days. Tama po ba? Kung doon nakita mo na ang kabutihan ng Panginoon, kailan ka ba naman pinabayaan ng Panginoon? Kailan ba siya nagkulang? Amen po ba? Yun po yung gawin nating reflection. Habang tayo po ay mag-a-approach ng bagong taon, mag-reflect po tayo sa sarili natin. Ngayon siguro, ang dami mong reklamo, ang dami mong regrets, ang dami mong mga ganyan sa buhay. Sana ganito, sana ganyan. Ang dami mong mga negativity, ang dami mong bakit ganito, hindi binigay ni Lord yung ganyan. Ang dami mong worries, ang dami mong fear. Yan po ay manifestation ng taong walang pag-asa. Fear, worry, insecurity. Tama po ba? So sana po, lagi nating encourage yung ating sarili through the Word of God. Kailan ka ba't pinabayaan? If He saved you before, He will save you again. Amen? Si Lord po is a limitless God. Sabi nga po, lagi sinasabi dito sa preaching, sa giving, hindi mo ma-outgive si Lord. Amen po? Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Ganong siyang klaseng Diyos at even more. Amen po? So kung nakaranas ka na dati na pinagaling ka ng sino po nakaranas na pinagaling ka ng Panginoon noon? Taas po ang kamay na mga pinagaling ni Lord. Uy, ang daming naka-experience ng healing. Palapakan nyo nga si Lord sa buhay nyo, sa mga naka-experience ng healing dito. Ang tanong, ba't ka nalulungkot ngayon? Sabi mo sa katay mo, anong kayo nalulungkot mo? Naranasan mo na palang pagalingin ng Panginoon. Amen ho ba? Because He never fails. Our God, He never fails. He is faithful and faithful kahit anong mangyari, kahit hindi pa tayo faithful sa Kanya, faithful siya. Amen po. So kung sino po nakaranas dito na nag-provide si Lord sa'yo? Sino po nakaranas? Yung walang-wala ka, tapos biglang, may nagbigay sa akin. Tama po, yung talagang walang-wala na, biglang binigyan ka ni pastor ng pera. Yung walang-wala ka na, tapos sabi mo, bigyan ka ng kapitbahay mo ng nilagang talong, yung talagang parang gutom na, tapos biglang may dumating na ayuda. Sabi mo, grabe ka talaga, Lord. Parang grabe ka, kaya hindi mo talaga ako pinapabayaan. Ama po? So ngayon, kung nakaranas ka na nag-provide sa'yo si Lord, I tell you, He will do it again. Amen? Alam niyo po ang sukatan para ma-experience yung miracle ni Lord ng unlimited faith. Amen po? Sabi nga doon, alam mo, pag meron kang pananampalataya kasing liit nito, kaya mong sabihin sa mundok na yan, umisod di-isod. Kasi walang imposible sa Diyos. Tama ho ba? Alam mo, inaantay lang ng Panginoon yung pananampalataya mo. Kaya magsimula po tayo sa little bit of hope so we could have that kind of faith that we could experience the greatest miracle of God. Amen po! Yun nga pong message ng Christmas na i-weekly natin yung sineshare, hindi po ba? Yung pagkabuntis ni Mary. Sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Ang masabi ng anghel, the Holy Spirit will come upon you. Walang imposible sa Diyos. Kung sa tao, imposible, sa Diyos, hindi. Tama mo ba? Tapos sinabi niya pa, sabi pa nun ng anghel, but wait, there's more. Yung si Elizabeth nga, na sinabi na hindi manganganak. Ngayon, 6 months pregnant na. Hindi po ganun yung reaction ng anghel. Exaggerate ko lang. Tama ho ba? Wala yung imposible. Hinaantay lang mo yung pananampalataya. Then if this year, God has saved you, and if this year, naranasan mo yung provision ng Panginoon, naranasan mo yung healing, naranasan niyo yung milagro ng Panginoon sa buhay mo, at sa pamilya mo, ni-restore niya, yung iba sa inyo, gusto sino nagpapasalamat sa Panginoon na dati umaattend kayo ng kailan mag-isa, ngayon kasama nyo na yung pamilya nyo. Taas ang kamay. Ako, nakaka-bless nga ako eh. Ang dami kong nakikita dito na dati yung isa lang ang umaattend, tapos biglang ngayon, isang pamilya na sila. Hanggang sa pinaka-baby. Hanggang sa pinakamaliit na, bit-bit, nakaka-bless talaga. Parang sabi ko, Lord, napaka-faithful mo talaga. Parang grabe. Tama ho ba? Yan po ay dahil hindi sila sumuko.
Tama ho? Kung dati ikaw lang mag-isa, tapos unti-unti yan. Yung anak, tapos yung asawa, ngayon yung buong compound na. Hindi ho ba? Kailangan luhon lang natin na huwag mag-fall into that condition of learned helplessness, na huwag mag-fall sa temptation ng kasalanan, mag-fall sa temptation ng hopelessness. Kasi po, si Jesus ang dala niya pag-asa. At sinasabi niya po, ma-encourage po tayo sa mga salitang ito, na kung niligtas ka niya noon, He will save you again and over again. Amen po? Ganun po ka-faithful si Lord. Kaya huwag mong sukuan. Amen? Ngayong bagong taon, talagang sana po, pagdating ng next year, mas lalo po tayo magsipag, mas lalo po nating i-encourage ang ating mga sarili, mga kasama sa bahay at sa buhay na kailangan lang natin ng a little bit of hope. Amen? At magtiwala sa Panginoon. Last point. Medyo mahaba-haba ho ito kasi acronym ho siya. Okay. At sabi po dyan, we have what we call the PERMA model. Ito po ay psychological term ho uli. Pag binasa nyo ho, tinype nyo sa Google, type nyo PERMA or PERMA model. Yan po ay isang acronym. Okay, sabihin ko po sa inyo, P stands for positive emotions, E stands for engagement, R stands for relationships, M stands for mission, and A stands for accomplishment. No, yan po ay isang acronym. Ito po ay ginamit ng mga psychologists, isa pong model ito sa well-being ng tao. Sabi po dito, kapag gusto mo daw na guminhawa ang buhay, secular ho ito meron daw tinatawag na PERMA model. Ngayon, ang mga military ho, alam niyo naman ho yung mga military, no? Ito po ay hiniram nilang model na i-apply nila sa kanilang sistema ng mga military. Alam niyo kung gaano kamahal binili ng military itong model na ito na existing ngayon na model sa mga military. Binili ho nila ng $145 million. Ganon, para lang sa well-being ng kanila mga sundalo. Samantala, alam niyo ho yung mga acronym na babarasahin natin, lahat ho nasa Bible. Grabe, sila nga nagbayad pa ng $145 million Tayo nga, libre lang nga pagbabasa ng Bible. Tama ho? Tataas ang state of life natin, tataas yung antas ng buhay natin, ng well-being natin. Sa pagbabasa lang ng Bible, hindi mo kailangan gumastos ng ganito. Samantala yung mga military. So, ang ginawa ho ng military, binili ho nila yung model. $145 million, yung buong programa. Programa ho kasi yan It's a program na sinusundan nila yung PERMA na model. Tapos nag-create sila ng mga programa na naayon sa model na yan. Tapos, ito po ay ginagamit sa mga sundalo. Kasi yung mga sundalo ho, matindi yung mga pinagdadaanan. Alam nyo naman ho, di ba? Lalo na siguro yung mga napasabak sa gera. Yung putok pangalan ng baril Tayo nga, hindi pa baril na putok. Ang sakit na sa tenga, nakakagulat na yung kagabi nga sa may amin. Napakaaga ng bagong taon. May nagpuputok na agad ng mga... Anong tawag doon? Yung kuwitis na pinaputok niya, hindi tumaas. Tapos tapat mismo ng bintana namin. Boom! Di ba, nagising kayo? Malalaman nyo kung may natutulog dyan Ganan ho ang gulat ko kagabi. Yung parang sabi ko, ay! Meron pa naman akong nasasabing hindi masyadong maganda kapag nagugulat ako. Alam ni Ruthie yung expression namin pag nagugulat kami. Tapos sabi ko, ano ba yan? Alam nyo, imagine niyo yung mga soldiers, yung mga sundalo ho na napasabak sa gera. Imagine niyo yung trauma nila. Lalo na siguro kung sa harap na sabugan, tapos yung mga kasama niya, nasabugan, lalo na kung siya. Imagine niyo yung trauma na invalido siya, naputulan ng bahagi ng katawan. So, grabe ho yung traumatic experience. So, enroll ho sila sa isang programa na tinatawag na PERMA. Magugulat ho kayo, lahat ho ito ay biblical. So, i-apply ho natin sa spiritual nating buhay itong model na to. No? Paano ba natin ma-overcome yung helplessness? Paano natin ma-overcome yung state ng buhay natin na parang ayaw na nating umasa? Paano ba natin ma-overcome yung state ng buhay natin na parang steady na lang, wala ka nang gustong gawin, na walang ka na ng pag-asa? How do you overcome that? And at the same time, experience the fullness of blessing of God. Tama po, through His Word. Ito po, nasa Bible po lahat ang mga na-acronym na ito. Sabi po natin, P stands for positive emotions. Sabi po sa model na yon, ang tao ho na nag-undergo sa pain,
trauma at depression, ay kailangan daw ho mag-undergo dito sa first part na to na P, positive emotions. Kailangan lang po nila na magkaroon o makultivate sa kanilang buhay yung positive emotions. Nasa Bible ho yan, Psalms 16:11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. Grabe, no? Sabi po sa Bible, yung presensya na po ng Panginoon, mabibigay sa atin ng joy. At yung mga salita niya, mabibigay sa atin ng kasiyahan. Tama po, hanap tayo ng kasiyahan sa iba-ibang mga bagay. Material, kung ano-anong joy na binibigay. Hindi mo masama yun na maghangad tayo ng kaligayahan dahil sa buo yung ating pamilya, dahil may mga material blessings tayo, may mga iba-ibang klaseng blessings tayo. Pero ano po sabi sa Bible? Paano makukultivate yung positive attitude na yan or emotions na yan? Sabi po dito, by being in His presence, there is joy in the Word of God. Kayo po ba ganyan? Nagiging masaya po ba kayo sa presensya ng Panginoon? Kapag po ba nagbabasa kayo ng Word ni Lord, tapos nabasa nyo promise ng Panginoon, sabi doon, Jeremiah 29:11, di ba? He has a plan for you. His plan is to prosper you. Pag nabasa nyo ba yun, it gives you joy? Tingnan mo yung katabi mo. O di ba? Hindi nga nagbabasa ng Bible yan eh. Paano makahanap ng joy kung hindi nga nagbabasa ng Bible? Tama ho ba? Presensya pa lang ng Panginoon gives you joy. Kaya nga po, lagi po kayong pumunta. No, lagi po nating i-cultivate na in our prayer time, sa personal nating oras para sa Panginoon, kailangan natin hingin yung presensya niya because His presence will give us joy. At yan po yung greatest antidote. Tama ho? Kasi po, kailangan nating mag-cultivate ng positive emotions over the things na hindi natin napapagdaanan natin hindi masyadong maganda. Tingnan mo yung katabi mo, mukha po bang may positive emotion yan? O puro kunot ng noo na lang? Second acronym E stands for engagement. Anong ibig sabihin ng engagement? Ito po yung engagement. Yung parang yung you belong. Yung parang ganon. Yung parang you're engaged. Yung parang parte ka pa ng isang bagay. Saan ka dapat ma-engage? Engage in prayer, engage in worship, be in this church. Tama ho? Kailangan hindi ka detached. Parang ganon. Yung parang, yes, umattend ka naman every Sunday, pero parang pag may gawain tayo dito, parang detached ka. Yung parang hindi ka kasali. Yung tawag doon is disengage. Tama ho ba? O kaya disengage ka na sa worship. Yung parang ang layo-layo na ng Panginoon sa'yo. Yung parang wala ka ng joy sa presensya ng Panginoon. Hindi ka na nag-e-enjoy magbasa ng Bible, hindi ka na nag-e-enjoy sa worship, hindi ka na nag-e-enjoy sa gantong fellowship kasi detached na eh. Tama ho? So, ang greatest antidote daw po ng ganyang estado, kailangan maging engaged ka uli. Be part of the group. Tama ho? Maging engaged ka uli sa worship, sa prayer. Sana po, ang prayer ko sa pagpasok ng susunod na taon, more than all the resolutions, sana ang maging resolution natin, number 1, yung spiritual nating kalalagayan. Amen ho? Na kung ngayon, pakiramdam mo, naka-disengage ka na, sa presensya ni Lord, sa relationship mo sa Kanya. Yung parang kayo ni Lord nag-break, di ba ganun namang engage? Engage hanggang kinasal, yung parang ganun sa presensya ng Panginoon. Ngayon, parang pakiramdam mo, cool off kayo ni Lord. Bihira mo na lang siyang tawagin, bihirang ka na magbasa ng Bible, bihira na. Although minsan nag-attend ka naman talaga ng church, pero alam mo yung personal ba? Yung relationship na talagang personal relationship. Tama po ba? Number 3, R stands for relationships. Yun din po yun. Sabi po dito, get your relationship strong with one another. Lalo na po, unang first ministry natin sa pamilya. Ang greatest antidote daw ho ng kondisyon na pinag-usapan natin kanina is develop relationship with the people around you, lalo na yung pinaka-close sa'yo, pamilya. Kamusta po ang relationship niyo sa inyong pamilya? Okay, hindi kayo makasagot? Si Lord na lang ho nakakaalaman ho. Kayo ho ba ay nagmamahalan sa buong pamilya? Part ho yan antidote ho. Sinabi ho yun sa Bible na Genesis 2:18,
Hindi ho ba? Ang promise ho ng Panginoon ay tayo ay yung togetherness and fellowship, yan po ay promise ng Lord sa atin. At ang demonyo ho will always try to divide us. Strategy ho yan eh. Tama ho, pero sabi po dito, yung R stands for relationship. Cultivate natin yung healthy and good relationship. Paano ba mabubuo ang relationship ng pamilya? Bukod sa love, forgiveness. Tama ho, dapat mag-cultivate tayo ng forgiveness sa ating magpapamilya kasi kung pride lang ang paiiralin ng bawat pamilya, oy, paano na? Sabi mo sa katabi, paano na? Paano na magse-celebrate ng ng ngayong season na to? Amen ho ba? Letter M. M stands for mission. Ayan. Pangapat na antidote ho, dun sa PERMA model ay mission. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, there is something greater than ourselves, always. So para po, ma-overcome natin yung estado ng helplessness at magkaroon tayo punong-puno ng pag-asa as we enter 2026, lagi mong iisipin, there is something, always something bigger than yourself. Tama po? Malalaman mo ang isang tao, ang Kristiyano, lalo na ay nagmamature, kung hindi na siya selfish. Kung hindi na para sa sarili mo. Ay, ayoko na. Nakakatisod yung pastora na yan. Lagi na lang akong pinapatamaan yan. O, kasi, sarili, no? Pero, di ba, ang sabi sa Bible, fix your eyes on Jesus. Walang perfect na church. Walang perfect na pastor. Walang perfect na leader. Kung titingin po tayo sa kamalian ng mga pastor, ng mga leader at ng simbahang ito, wala pong matitira. Pero, ano sabi sa Bible? Fix your eyes on Jesus alone. Kasi there is something greater than your feelings, than your emotions, than yourself. Tama po, gusto kong gamitin ng Panginoon para maging testimony ka sa ibang tao that this is how the fellowship looks like. That this is what faith looks like. That this is what a church, yung fellowship ng church looks like. Tama po, this is what salvation and the faithfulness of God looks like. Tama po, kalimutan natin kung ano man yon. There's always something bigger than yourself. Tama po ba? Lagi po natin iisipin yan, kung ano man ang mangyari sa buhay natin, there's always something bigger. It's the kingdom of God. Tama po ba? At the end of the day, it's the cross, it's the church, it's the people around you na gustong iligtas ng Panginoon. Paano kung lagi na lang tayong kinakatisuran ng mga tao sa paligid natin? Paano tayo gagamitin? Tama po ba? Always remember, kung natatempt kang maging selfish, kung natatempt kang sumuko, kung natatempt ka na gumive up na sa buhay bilang ama ng tahanan, bilang nanay ng tahanan, kung iniisip mo pa lang yung isipin mo, there is something bigger than your problems, than your challenges, than your pride, than your emotions. Amen? Imagine nyo kung tatay ng tahanan yung sumuko. Paano na yung buong pamilya? Yung panood ko nga po sa MMK kagabi. Yung tatay, hindi tumayong tatay. Grabe yung pinagdaanan ng magkakapatid eh. Imagine nyo, spiritually speaking, ganun din. Paano kung sumuko ka, tas LG leader ka? Paano na lang yung mga tao? Hindi ba? There's always something bigger. Tama po? Sabi mo nga sa katabi mo yan para matatandaan niya. There's always something bigger than yourself. And last point, tapos na po ako dito, Romans 8:37. A stands for accomplishments. Ayan. Kailangan po nating mag-desire sa pagpasok ng bagong taon, yung bagong accomplishment, bagong victory. Mag-desire po tayo because God is up to something sa buhay mo. God is the same yesterday, today, and forevermore. Tama ho ba? Kung ano yung faithfulness na pinakita ng Panginoon noon sa buhay mo, at doon sa mga nababasa natin sa Bible, na grabe yung mga nangyayari na isulat sa Bible yung storya niya, kayang gawin ng Panginoon yun sa atin. Tama ho ba? Kailangan mo lang pong mag-desire. Kailangan lang po natin i-approach yung susunod na taon with so much anticipation that God is about to do something new, something good, something great in your life. Amen! Do you believe that? That God is up to something in your family's life. Kaya maraming pinagdadaanan because God is up to something. Amen po? Tayo na po kayo lahat. In Romans 8:37, ito po yung iniwan sa natin ng Lord sa ating lahat.
para hindi tayo sumuko. We are more than conqueror. Yan po yung identity nating lahat. Amen po ba? We are more than conqueror. Kaya nating i-accomplish ang lahat kasi nandiyan ang Panginoon. Amen po? Na-bless po ba kayo lahat? Patingin nga po ng mga mukha na ready na mag-resolution sa next week. Ready na kayo? Excited kayo sa gagawin ni Lord? Sana po talagang wag nating tigilan ng prayer, wag nating tigilan ng pagsaserve, wag nating tigilan ang pag-follow kay Lord ng buong buhay mo. Tama po, wag tayo mag-fall sa temptation ng kalungkutan, sa temptation ng anxiety, sa temptation ng hopelessness. Wag tayo mag-fall sa temptation na wala nang mangyayari, wala nang pag-asa dahil sa nangyari sa paligid natin at sa pamilya mo ngayon at sa sakit mo. Hindi po ganong klaseng Diyos si Lord. Amen? He has been faithful to you. Amen? And He saved you. This year, you have experienced His goodness. What more? Amen? What more can He do if He sees that kind of faith in your heart? Yung faith na kayang mag-move ng mountains. Amen po? Let's close your eyes and bow your heads. And I want you to imagine, the things that you are expecting and hoping for. And what you have been praying for. Sige po, imaginein mo sa isipan mo yung mga bagay na gusto mong ipanalangin sa Panginoon. Ano yung inaasahan mo? Ano yung mga bagay na nakikita mo? Envision it in your mind. Buong pamilya na magkakasama, naglilingkod ka sa Panginoon, ng tuloy-tuloy. Imaginein mo, a good future para sa mga anak mo, promotion sa trabaho, a healthy body, at ikaw, spiritually speaking, nag-elevate yung pananampalataya mo at ngayon ginagamit ka na ng Panginoon. Imagine it. Imagine and start asking the Lord. For He said, ask and you will receive. And let that faith arise in every heart today with so much anticipation. And the Bible says in Hebrews chapter 11, faith is a substance of the things you hope for. Imagine it. Imagine mo nangyayari yung mga bagay na yan and let the emotion flow from your heart. That excitement, that positive emotions, that anticipation. Imagine it happening. At i-surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Some of you, God is telling you, anak, I will do it again. Expect that God will do something great in your life, in your family, in your ministry, in our nation. Receive it. Receive that faith. Receive that hope from the Lord. He will do it again. He will do it again. And to those of you, the Lord is telling you, there is something bigger than yourself, than your problem, than your challenges. Don't be too focused on what you're going through right now. There's something bigger. God is about to do something in your life. Huwag mong hayaang mapigilan ng negative emotions yung gustong gawin sa'yo ng Panginoon. Be excited. Be excited as you enter this year, yung new year. Welcome 2026 with so much faith, anticipation, joy, confidence in your heart because we have a faithful God. And to those of you who want to surrender all those hope at gusto mo sabihin sa Panginoon na patatagin niya yung pananampalataya mo, itaas mo yung kamay mo, ipapanalangin kita. Sige, sa lahat ng pinalangin mo, taas mo yung kamay mo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, you see these things that I am anticipating and what I am excited about. Lord, isinusurrender ko po ang lahat ng ito sa iyo. Isinusurrender ko yung pamilya ko. Sinusurrender ko po yung buhay ko sa iyo. Yung spiritual kong kalalagayan, yung financial kong pangangailangan, yung sakit na pinagdadaanan ko ngayon. Lord, yung nangyayari sa aming bayang Pilipinas, isinusurrender po namin sa iyo. Lord, isinusurrender namin ang lahat ng mga negative thoughts, lahat ng mga negative emotion, lahat ng hopelessness, and every fear, Lord God, we just surrender everything to you. And Lord, today, let faith arise in our hearts in Jesus' name.
In Jesus' name, we pray that we believe in this God, in our God, that nothing is impossible, Jesus. Kung imposible man to sa paningin namin noon, but we fix our eyes on you alone, and we know that we have a great God, that nothing is impossible with you. And here we are, Lord, nakataas po ang kamay ng mga anak mo ngayon. Lahat po ng inimagine nila, lahat po ng vision na inilagay mo sa kanilang mga isipan, lahat ng pangarap, lahat ng panalangin, Panginoon. Dinadalangin namin, Lord God, na lahat ng mga ito ay sinurrender na namin sa iyo, Panginoon. At kami ay naniniwala at nagtitiwala sa nag-iisang Diyos na nagmahal sa amin, na nagbigay ng buhay sa amin, na hindi kami pinabayaan at hindi kami papabayaan sa nag-iisang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinagtitiwala namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyo. Maraming salamat. And I declare, Lord God, to all of us, Lord God, ma-experience namin yung hope na dala mo, Panginoon. We experience that faith. We experience healing. We experience prosperity in our lives as we enter 2026 with so much expectation and anticipation that you are about to do something great, something good, something big in our lives, Jesus. Let faith arise. We love you so much, Lord. Thank you for what you did. Thank you for changing our hearts. Thank you, Lord God, for pouring out so much hope, so much joy, so much confidence, and so much faith in every heart this morning. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Salamat sa ginawa mo. We love you, Lord. We wanna seal this prayer with your holy blood. In Jesus' name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon at para sa mga first time po nating kasama ngayon, kung gusto niyo po tanggapin si Kristo sa inyong buhay, pikit po kayo at sabayan niyo po ako sa panalangin na to. Magsisimula po ang lahat sa pagtanggap mo sa Panginoon. Kung wala ka pa pong nararamdamang pag-asa, pananampalataya ngayon, magsisimula yan kapag tinanggap mo si Kristo. Sige, pikit po tayong lahat. At habang nananalangin ka, pray this prayer after me. Lord, salamat. Dahil ngayon, naintindihan ko kung gaano ka kabuti sa buhay ko. Lord, hindi ko na haharangan ang pagkilos mo sa buhay ko. Ngayon po ay binubuksan ko ang buhay ko sa iyo, ang puso ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon ang tagapagligtas. At simula ngayon ay mamumuhay lamang ako para sa iyo. Patawarin mo ako sa mga bagay na nagawa ko laban sa iyo. Pero simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang mamuhay sa puso ko. I love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.